Malamig at madilim na sinabi ni Chiming na alam niyang taglay ni Ming ang martial arts throne at tunay na napakalakas nito, ngunit sa huli ay isa lamang itong martial saint at nasa Greater Saint Realm pa, samantalang siya ay mahigit 100 taon ng martial god na kapagpanday na ng artifact, nakapagsanay ng divine technique at nakapag-alaga ng mga puppet, at talaga bang inaakala ni Ming na kaya siya nitong talunin? Sumagot si Ming na ang pagkapanalo ay malalaman lamang sa labanan at ang kanyang kalooban ay lubos na mapayapa, na tila hindi isang mataas na martial god ang kanyang kinakaharap kundi isang ordinaryong tao na hindi kayang manakit sa kanya. Sa likuran ni Chiming ay biglang lumitaw ang isang maringal na anino na kasentaas ng bundok at umaabot sa 100 metro, at si Ming sa harap nito ay tila isang langgam sa liit, at ang anino ay napakalaki na ang mga nasa malapit ay hindi makita kung ano ang itsura nito, tulad ng pagtingin sa bundok na kung masyadong malapit ay hindi makita ang kabuuan nito, ngunit ang mga nasa malayo ay nakita na ang nakikitang anino ay isang higanteng bakulaw na may puting sinag ang mga mata at lilang usok ang lumalabas sa ilong, at sa isang hinga ay nagdulot ito ng malakas na hangin na nagpalipad ng buhangin at bato. Ang mga tao ay pinilit pumikit dahil sa hangin at marami ang takot na tumingin sa bakulaw, at ang kanilang direktang pakiramdam ay ang munting si Ming ay hindi maaaring talunin ang malakas na bakulaw at malinaw ito sa paningin. Ang kanang braso ng bakulaw ay gumalaw at may biglang hawak na isang mahalagang mace na nagliliwanag ng banal na liwanag at libong guhit ng nakamamatay na aura, at ang mace na ito ang artifact ni Chiming at ang bakulaw ang kanyang divine form, at sa paglitaw nito ay nagbago ang kulay ng kalangitan at ang nakatatakot na presyon ay bumalat sa buong lugar, at si Ming sa gitna ng naglalakihang puwersa ay tila isang dahon sa malaking alon na ubod ng nipis. Sinabi ng isang nanunood na martial god na ang divine form ni Chiming ay tunay na malakas at ang bakulaw ay malamang na nasa unang 300 ng divine form ranking, dahil hindi sana ganito kalakas ang aura nito, at ang hawak nitong mace ay mas mataas pa ang ranggo at maaaring nasa unang 100 ng artifact ranking, at sumang-ayon ang mga nasa paligid. Sinabi ng isa na tama ito, ang bakulaw ay nasa ika-279 at ang earth-splitting mace ay nasa ika-76 ng artifact ranking, at kung hindi lamang mas mababa ang divine form ni Chiming ay matagal na itong nakapasok sa unang daan ng martial god list, ngunit kahit ganoon ay hindi ito mas mahina sa mga nasa listahan, at si Ming ay malamang na matatapos at hindi makakatagal kahit isang galaw. Sinabi ng isa pang martial god na natural lamang ito, ang divine form ay divine form at kahit ang pinakamahina ay mas malakas kaysa sa infant soul, at hindi pa ito mahina at may artifact pa. Bilang mga martial god ay alam nila ang panganib ng divine form at artifact, kaya wala ni isa ang nagtiwala kay Ming at lahat ay nagsabing matatapos siya ngayon. Sa mga manunood malapit sa Martial God Arena ay maraming malalaking tao, at si Lei Wancheng na pinuno ng Omniscient Hall ay kalahating nakapikit at hindi kumukurap na nakatingin kay Ming sa arena, at sa hindi kalayuan ay isang matandang may hawak na lilang kalabasang sisidlan ng alak at patuloy na umiinom, at paminsan-minsan ay umuubo at hindi malaman kung nasamid o may sakit. Bahagyang tumagilid si Lei Wancheng at magalang na nagtanong sa matandang umiinom kung sino sa dalawa ang mananalo. Ang matanda ay may puting buhok at puno ng kulubat ang mukha, at pagkatapos umubo ng malakas ay sinabi niya na kung matatalo ng batang ito si Chiming ay tiyak na may pwesto siya sa unang 10 ng martial god list balang araw. Tumawa si Lei Wancheng at sinabing tila pabor ang matanda sa kanya, at sinabi ng matanda na ang martial arts throne ay hindi biro, at kung hindi siya makapasok sa unang 10 ng martial god list balang araw ay iyon ang hindi normal, ngunit ang labang ito ay may malawak na kaakibat at mahihirapan siyang manalo. Nag-isip si Lei Wancheng na wala ring saysay ang sagot nito, at muli siyang bumaling kay Ming, at sa likod ng matanda ay may isang lalaking nasa katamtamang edad na may simpleng damit na nakangiti, at kung makikita siya ni Ming ay tiyak na makikilala niyang ito ang kanyang master na si Xian Tian, at matagal nang hindi nagkikita ang magkasama at hindi alam kung bakit siya naruroon. Sa tabi ni Xian Tian ay nakaupo ang isa pang tao na may lilang damit at gintong korona, at ito ay si Di Xiong na patuloy na nagmamasid kay Ming, at sinabi niyang nagtatanong kung bakit kailangang pumunta ni Xian Tian upang manood, at binawi ni Xian Tian ang kanyang ngiti at malamig na sinabing si Ming ay kanyang disciple kaya natural na pupunta siya. Pinuri ni Di Xiong ang paningin ni Xian Tian at sinabing ang batang ito ay humamon sa kanyang iniwang diwa sa Donkey Academy noon, at sa isang sandali ay tila nakaramdam siya ng panganib kaya binura niya ang iniwang diwa upang hindi mabuklod sa kanya ang sanhi at bunga. Malamig na tumawa si Xian Tian at sinabing kapag gumalaw ang isip ay lumilikha ng sanhi at bunga, at may mga sanhing hindi maaaring takasan.
Sumagot si Dishong na tama ito at dahil siya ang master at panauhin niya ay mayroon ng sanhi sa pagitan nila at pagkasabi nito ay bigla siyang kumaway at isang tao sa kanyang likuran ang tumayo at malakas na tinawag si Ming sa arena upang tumingin. Naramdaman pa lamang ni Ming ang divine form ni Chi Ming ngunit nang marinig ang pagtawag ay agad siyang lumingon at nakita ang kanyang master na si Xiantian na may malamig na ekspresyon at walang ngiting ibinigay. Sa gitna ng laban ay nakalimutan ni Ming ang lahat nang makita ang kanyang master. Pansamantalang tumigil ang kanyang paglaban at mabilis siyang tumakbo patungo sa gilid ng arena. Mula roon ay buong paggalang na yumuko siya sa kanyang master habang si Chi Ming ay naiwang nakatulala sa kabilang dulo ng arena. Ngunit sa sandaling yumuko si Ming ay biglang kumilos si Yi Xiantian. Mula sa kinauupuan nito ay nagpakawala ito ng isang malakas na martial aura, isang di nakikitang puwersa na mabilis na tumawid sa pagitan nila at malakas na sumampal kay Ming. Ang hampas na yun ay hindi lamang pisikal. Taglay nito ang bigat ng galit ng isang master. Galit na sinabi ni Yi Xiantian na makapal ang mukha ni Ming na tawagin siyang master. Ngunit sa sandaling yun ay umungal ang divine form ni Chi Ming at yumanig ang lupa at bumagsak ang mace ng malakas. Isang kakaibang tanawin ang naganap ang mace ay biglang lumiit habang bumababa ngunit ang mas lumiit na artifact ay lalong tumindi ang puwersa at nakamamatay na aura at nakalock na ito sa espiritu ni Ming. Ang mace ay tulad ng bituing bumabagsak mula sa siyam na langit na pakabilis at napakalakas at sa huli ay naging kasinliit ng dulo ng karayom at diretso sa pagitan ng mga kilay ni Ming na parang kidlat. Nagliwanag ang mga mata ni Ming at isang pinong karayom ang hamarang sa kanyang harapan at sinalubong ang mace na lumiit na karayom at ang karayom na ito ay ang Heavenly Killing Staff na nagbago ng anyo na nakuha niya mula sa tainga ng Heavenly Punishment Emperor at isang napakahalagang kayamanan at ang dulo ng karayom ay sumalubong sa dulo ng karayom at ang artifact at ang Heavenly Killing Staff ay nagbanggaan ng matindi at pumutok ang isang itim na liwanag na bumuo ng isang maliit na vortex na kasinlaki ng palad at sa loob ng vortex ay walang hanggang kaguluhan ng espasyo at panahon na puno ng nakatatakot na aura. Sa lakas ng banggaan ng mace ay napa-atras pabalik sa kalaban. Ngunit nanatili si Ming sa gilid ng arena at mula roon ay buong paggalang siyang bumalik sa pagyuko at masayang tinawag ang kanyang master. Ngunit sa sandaling tawagin niya ito ay muli na namang kumilos si Yi Xiantian at mula sa kinauupuan ay nagpakawala ng isa pang malakas na martial aura na muling sumampal kay Ming. Galit na sinabi ni Yi Xiantian na makapal ang mukha ni Ming na tawagin siyang master. Natulala si Ming at tiningnan ang mga matang puno ng galit ni Yi Xiantian at biglang may pumasok sa kanyang isipan at mabilis na yumuko at sinabing alam niyang nagkamali siya. Mariing sinabi ni Yi Xiantian na nagkamali nga ito at dahil sa kanyang hinaharap ay sumali ito sa Immortal Temple at hindi niya ito mapapatawad at mula ngayon ay wala nang ugnayan sa pagitan nila at hindi na niya ito disciple at hindi na rin siya master nito. Bagaman alam ni Ming na may mas malalim na dahilan ay nasaktan pa rin ang kanyang kalooban at lubos niyang iginagalang si Yi Xiantian bilang isang ama at nagtaka siya kung ano ang dahilan ng ganitong reaksyon ng kanyang master. Muli siyang tumingin at saglit na sumulyap kay Dishong. Nanatili lamang si Ming na nakatayo sa gilid ng arena habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang master at sa isang galaw pa lamang ni Yi Xiantian ay nakita ni Ming na ang kakayahan ng kanyang master ay pumasok na sa Longevity Realm at mula Martial Saint hanggang Dharma Heaven at hanggang Longevity Realm ay napakaikling panahon ang ginamit nito at ipinapakita nito kung gaano siya kahenyo. Nakatulalang tumingin si Ming at nakita niyang sa banayad na hangin ay marahang gumagalaw ang buhok ni Yi Xiantian at kung ibang tao ay hindi mapapansin ang hiwaga nito ngunit dahil sila ay master at disciple ay nakita ni Ming ang lihim at ang paraan ng paghatid ng information sa pamamagitan ng paggalaw ng buhok o tunog ay nilikha ni Yi Xiantian at tinatawag na interval communication technique. Ang pamamaraang ito ay pinag-aralan lamang ni Ming noon dahil masaya ito at sa buong mundo ay silang dalawa lamang ang nakakaalam ng kahulugan nito at habang nakatitig sa buhok ni Yi Xiantian ay muli siyang lumuhad at nagtanong kung talagang hindi siya mapapatawad nito ngunit patuloy siyang nakatitig sa buhok nito. Tahimik na sinabi ni Yi Xiantian sa kanya na siya ay nasa matinding panganib at hindi maaaring magpakilala at humihingi ito ng paumanhin sa kanya at kung mag-uusap sila ay huwag babanggitin ng anumang pangalan dahil ang taong yun ay napakalakas at sa sandaling maisip niya ito ay malalaman ito at sa sandaling mabanggit ang maling titik ay makakaramdam din ito. Nagulat si Ming at nagtaka kung sino ito ngunit hindi na siya nang ahas na mag-isip ng anumang pangalan at pagkatapos ay marahan ding gumalaw ang kanyang buhok sa hangin at tahimik siyang nagtanong kung bakit.
Sinabi ni Xian Tian na huwag na itong magtanong at gawin ang kanyang sinasabi at una ay pagkatapos talunin si Qiming ay agad itong sumali sa 7 Kills Hall at pangalawa ay huwag magtatag ng ibang samahan at huwag kalabanin ang tatlong pangunahing samahan at pangatlo ay sa loob ng 7 araw ay pumunta ito sa Yellow Springs Pool at magtago ng anyo at tandaan na anuman ang makita nito ay huwag kumilos at huwag makialam at huwag magpakilala. Gusto pang magtanong ni Ming ngunit tumigil na si Xian Tian sa pakikipag-usap. Muling tumalikod si Xian Tian bilang hudyat na tapos na ang lahat. Huminga ng malalim si Ming at dahan-daang tumalikod upang harapin muli si Qiming na naghihintay sa gitna ng arena. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi nawala ngunit kailangan niyang tapusin ang laban na ito. Sa sandaling yun ay puno ng katanungan ang kanyang puso at may bahid ng takot at nagtaka siya kung paano ang isang taong nasa longevity realm na tulad ng kanyang master ay nagawang mawala ng pag-asa at ano ang layunin ng pagpunta sa Yellow Springs Pool at ano rin ang lugar na yun. Ngunit wala ng oras si Ming para mag-isip dahil muling umatake si Qiming. Ang naunang pag-atake ni Qiming ay napigilan ni Ming at labis na nagtaka ang huli. Hindi maunawaan ni Qiming kung paano napigilan ni Ming ang kanyang banal na lakas. Sa yugto ng Martial Saint ay nabubuo ang Infant Soul at ang lakas ng katawan at ng soul ay nagiging isang malakas na Infant Soul power. Ngunit sa yugto ng Martial God ay nabubuo ang Divine Form na may katangiang makapagtala ng banal na mga pagbabawal at mga guhit ng formation sa sarili nito. Sa pamamagitan nito ay nagkakaroon nito ng nakatatakot na kapangyarihan na higit sa sarili. Ang artifact at divine technique ay mga anyo ng pagpapakita ng banal na pagbabawal. Ang sinapit ni Xian Tian ay pumuno kay Ming ng matinding dalamhati at galit at nagkaroon siya ng masamang kutob na ang kanyang master ay nasa malaking panganib at ang dalamhati na ito ay naging nakatatakot na aura na biglang pumutok at 12 bilog ng banal na liwanag ang pumailan lang sa langit at sa gitna ng naglalakihang liwanag ay muling lumitaw ang martial arts throne na nagdulot ng pagnanais na sumuko sa maraming martial god na naruroon. Sa ibabaw ng trono ay nakaupo ang infant soul ni Ming na nasa Greater Saint Realm at ganap na hinog at ang anyo nito ay katulad ni Ming at tulad ito ng isang emperador at ng langit at dagat at puno ng dignidad at karangalan. Muling inihataw ng divine form ni Qiming ang mace at marahas na hamampes patungo sa infant soul ni Ming at may itim na liwanag na umiikot sa mace na tila may kapangyarihang sumira ng lahat ng bagay. Sumigaw ang isang nakakaalam na yon ang Great Sealing Hand ang kilalang divine technique ni Qiming na ginamit kasama ng kanyang artifact at kahit ang mga nasa martial god list ay hindi maglalakas loob na harapin ito. Ngunit ang infant soul ni Ming ay may malamig na ekspresyon at dahan-daang inihataw ang kanyang kamao at sinalubong ito at sa isang suntok ay bumagsak ang espasyo at bagaman napakasimple ng galaw ay may napakalaking kapangyarihan ito dahil isa ito sa mga pamana ng human ancestor ang Sky Collapsing Feast. Sa paglabas ng Sky Collapsing Feast ay bumuhos ang infant soul power ni Ming at sa tulong ng kanyang returning origin Great True Force ay tumaas ang lakas nito ng 3 ulit at may kasamang malakas na pag-ugong na hindi mapigilan at ang lakas na may ilang trilyong kilo ay agad na nagpalipad sa mace ni Qiming at samuka ito ng dugo at sumuray-suray at ang kanyang divine form ay muntik ng magkawatak-watak at mabilis na lumipad pabalik. Ngunit nagsisimula pa lamang ang pag-atake ni Ming at ang space-shattering sword ay nasa kanyang kamay na at sa isang galaw ay nag-iba ang paligid at sinira ang espasyo at diretsyo na nitong tinaga ang dibdib ni Qiming at ang espada ay may bigat na 200 bilyong kilo at kapag ito ay umikot ay tiyak na tanging mga master sa longevity realm lamang ang maglalakas loob na samalo at syempre hindi ito sinubukan ni Qiming at siya ay umatras ng hindi sinasadya at ang malakas na sword aura nito ay direktang nagtulak sa kanya palabas ng martial god arena. Galit siyang sumigaw ng sumpa dahil marami pa siyang paraang hindi nagamit at natalo na siya at ayon sa patakaran ay kapag umalis na sa arena ay talo na at hindi na siya hinabol pa ni Ming at malamig nitong sinabi na natalo siya. Si Qiming ay sumigaw ng malakas at lumipad palayo at ang sigaw ay puno ng galit at hinanakit. Tuwang-tuwa si Lei Wancheng na pinuno ng Omniscient Hall at hindi niya inaasahang ganito kadaling manalo si Ming at handa na siyang pumunta upang bumati ngunit biglang may tumalon sa arena. Tumawa ang taong yun at sinabing noon pa man ay inanyayahan na nila si Ming na pumunta sa Martial God Valley at sa wakas ay narito na ito at malugod nila itong tinatanggap. Tumingin si Ming at medyo pamilyar ang mukha nito at noong ipinakita niya ang martial arts throne ay may isang grupo ng martial gods na nag-imbita sa kanya at isa sa kanila ang taong ito kaya nagbigay galang siya rito at sinabing ikinalulugod niyang makilala ito.
Nagpakilala ang tao bilang si Mo Yi daw, isang maliit na tagapamahala sa ilalim ng Seven Kills Hall na master sa paghahanap ng mga henyo at pag-imbita sa kanila na sumali. Handa na sanang ipagmalaki ni Mo Yi daw ang Seven Kills Hall nang sabihin ni Ming na noon pa man ay kilala na niya ang pangalan nito at ang tunay na layunin niya sa pagpunta sa Martial God Valley ay sumali sa Seven Kills Hall. Natulala si Mo Yi daw at orihinal na nag-aalala siya na baka sumali si Ming sa ibang dalawang samahan, ngunit hindi niya inaasahang direkta itong sasali sa Seven Kills Hall at muntik na siyang tumawa ng malakas. Sunod-sunod na pumuri si Mo Yi daw at sinabing may magandang paningin si Ming at sa Seven Kills Hall ay mas malaki ang pera, mas mataas ang posisyon at mas mabilis ang pag-unlad kumpara sa iba, at pagkatapos ay dinala niya si Ming upang makipagkita sa kanilang pinuno na si Di Xiong na nasa hindi kalayuan. Nagulat si Lei Wancheng at hindi niya maunawaan kung bakit binago ni Ming ang kanyang plano. Nagkita na silang dalawa kanina at si Ming ay pantay na tumingin at sinadyang huwag pansinin si Xiantian at sinabi niyang nagbibigay galang siya sa pinuno. Tumango si Di Xiong at tila masaya rin at sinabi niyang noong nasa Donkey Academy pa lamang si Ming ay alam na niya ito at lumipas ang maraming taon at tunay na magaling ito at hindi siya nagkamali ng tingin noon. Sinabi ni Ming na labis ang papuri nito at siya ay isang munting tao lamang at hindi karapat-dapat, ngunit sinabi ni Di Xiong na hindi ito munting tao at hindi lamang ito tagapagmana ng templo kundi may kaugnayan din sa Heavenly Dao Sect at ngayon ay sumali pa sa Seven Kills Hall at ang kanyang pinagmulan ay hindi simple. Hindi nagsalita si Ming at ang nasa isip lamang niya ay ang mga utos ni Xiantian. Nagpatuloy si Di Xiong at sinabing matapos nitong talunin si Qi Ming ay siya na ang nasa ika-11 pwesto ng Martial Saint List at siya ang may pinakamataas na ranggo sa kasalukuyan, at noon ay mayroong si Han Shan ng Chen Kun Hall na nagdulot ng kahihiyan sa Seven Kills Hall, ngunit ngayon ay may isang mas mahusay na mandirigmang sumali sa kanila at labis siyang nasisiyahan, at pagkasabi nito ay sumulyap siya sa kinaroroonan ng pinuno ng Chen Kun Hall. Ang pinuno ng Chen Kun Hall ay isang lalaking nasa katamtamang edad na may malabong mukha at makikita lamang na siya ay matangkad at nakasuot ng asul na damit, at tila hindi niya pinansin ang pagsali ni Ming sa Seven Kills Hall at wala siyang anumang reaksyon. Sinabi ni Ming na siya ay naparito sa Martial God Valley upang higit pang mapabuti ang kanyang landas sa martial arts, at tumango si Di Xiong at sinabing natural lamang ito at bawat pumupunta rito ay may parehong layunin, ngunit may mga bagay na unti-unti lamang niyang mauunawaan. Pagkatapos ay kumaway siya at inutusan si Mo Yi daw na dalhin si Ming sa Seven Kills Hall at ilagay ito sa Pleasant Spring Garden. Nagulat si Mo Yi daw ngunit mabilis na yumuko at sinabing susundin niya ito. Nagbigay galang si Ming at sumunod kay Mo Yi daw, at sa oras na yun ay nagkagulo ang mga tao at nag-usap-usap dahil ang pagkatalo ni Qi Ming at ang pagiging una ni Ming sa Martial Saint List ay isang malaking pangyayari, at kung hindi dahil dito ay hindi darating ang tatlong pinuno. Mula sa malayo ay pinanood ni Lei Wancheng ang pag-alis ni Ming at ang kanyang ekspresyon ay pabago-bago, at bagaman hindi niya alam kung bakit nagbago ang isip nito ay alam niyang mayroon nitong hindi masabi dahil sa suporta ng Heavenly Dao Sect at Immortal Temple ay hindi nito kailangang sumali sa tatlong pangunahing samahan, at kung ginawa niya ito ay mayroon siyang binabalak at nagtaka siya kung ano ang kanyang plano. Si Mo Yi daw ay nanguna sa pag-alis at sa sandaling makaalis sila sa karamihan ay lumipad sila patungo sa Seven Kills Hall, at sa kalagitnaan ng langit ay biglang may lumitaw na dilaw na barrier na hamarang sa kanilang dinadaanan, at nagbago ang mukha ni Mo Yi daw at mabilis na yumuko at nagtanong kung ito ang pinuno ng Chen Kun Hall. Sa dilaw na barrier ay lumitaw ang anyo ng isang lalaking nakasuot ng asul at nakangiti, itong nagtanong kung bakit hindi sumali si Ming sa Chen Kun Hall. Alam ni Ming na isa rin itong malaking tao at agad na nagbigay galang bilang isang nakababata at humingi ng paumanhin at sinabing ikinalulungkot niyang biguin ito. Nagbuntong hininga ang pinuno ng Chen Kun Hall at sinabing wala silang kapalaran, ngunit bago pumasok si Ming sa Seven Kills Hall ay mayroon siyang sasabihin. Bilang isang henyo ay masyadong mapanganib ang mabuhay sa Seven Kills Hall at hindi garantisadong makukuha nito ang pinakamasagana na resources, at kung isang araw ay maramdamang hindi angkop ang Seven Kills Hall ay maaari itong pumunta sa Chen Kun Hall anumang oras. Pagkasabi nito ay naglaho ang barrier at nawala ang anyo, at biglang napansin ni Ming na may isang token sa kanyang storage ring na hindi niya alam kung paano nakarating doon, at narinig niya ang tinig ng pinuno ng Chen Kun Hall na nagsasabing sa pamamagitan ng token na ito ay maaari siyang pumasok sa Chen Kun Hall anumang oras at walang pipigil sa kanya.
Walang ekspresyon si Ming at nagpatuloy lamang sa pagsunod kay Mo Yidaw sa paglipad at dahil maliit ang Martial God Valley ay mabilis silang nakarating sa Seven Kills Hall na isang malawak na lugar ng mga gusali na may iba't ibang estilo at walang tiyak na pamantayan at sa gitna ng lugar na ito ay isang magandang hardin na nasa magandang lokasyon at doon sila bumaba. Sinabi ni Mo Yidaw na ito ang Pleasant Heart Garden at isa itong napakagandang lugar at dati itong tinitirhan ng batang pinuno at matagal na itong bakante at tinanong ni Ming kung ito ba ay anak ni Di Xiong na si Di Jiang na noon ay nagkagusto kay Long Waner ngunit hindi nagtagumpay at nagdulot ng sama ng loob sa pamilya Long at ang pagkamatay ni Long Xiaoyun ay malamang na may kaugnayan dito. Kinumpirma ni Mo Yidaw na si Di Jiang ay umalis maraming taon na ang nakararaan upang magsanay at ang pagbibigay ng pinuno ng lugar na ito kay Ming ay nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga. Tumango si Ming at lubos na nagpasalamat sa pinuno. Sumipol si Mo Yidaw at sa loob ng 10 paghinga ay may 24 na dalaga at 4 na binatang lumapit mula sa iba't ibang direksyon at ang mga dalaga ay pawang magagandang tulad ng bulaklak at ang mga binata ay pawang gwapo ngunit lahat ay nakadamit bilang mga lingkod. Nakangiting sinabi ni Mo Yidaw na sila ang mga katulong at tagasunod at maaari silang utusan sa anumang bagay. Sinabi ni Ming na nauunawaan niya at pinasalamatan si Mo Yidaw sa kanyang pagod at sinabi naman ni Mo Yidaw na huwag itong mag-alala at ang huling bagay ay bilang ika-11 pwesto sa Marshall Saint List ay makakatanggap siya ng 20 bilyong longevity coins bawat taon at ipadadala niya ito sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay nagbigay galang siya at umalis. Pagkaalis ni Mo Yidaw ay magalang na bumati ang mga dalaga na may matinong tinig at bahagyang tumango si Ming at inutusan ang 4 na binata na maghanda ng 9 na bakanting silid para sa mga susunod na araw at sumunod naman ang mga lingkod at nagmadaling umalis. Naglibot siya sa Pleasant Heart Garden at nakita niyang napakalaki nito at may mahigit 100 silid at hindi mabilang na pavilion at tore at pagkatapos maging pamilyar sa lugar ay pumasok siya sa kanyang silid at hindi na lumabas dahil sa loob ng 3 araw ay kailangan niyang pumunta sa Yellow Springs Pool at dapat na maging ganap na handa. Sa sandaling isinara ang pinto ay lumitaw ang Space-Time Child sa tabi ni Ming at agad na nagtanong si Ming kung alam nito ang tungkol sa Yellow Springs Pool. Nagkunot ang noo ng Space-Time Child at nagtanong kung paano niya nalaman ito at sinabi ni Ming na ang kanyang master ang nag-utos sa kanya at pakiramdam niya ay may malaking mangyayari roon. Natahimik ang Space-Time Child at sinabing ang Yellow Springs Pool ay isa sa mga dulo ng lahat ng mundo at matatagpuan sa walang hanggang espasyo at hindi nagbabago ngunit karamihan sa mga tao ay hindi alam na ito ay isang pasukan at sa pamamagitan nito ay maaaring makapasok sa Netherworld. Nagtaka si Ming at sinabing ang Netherworld ay ang lugar na pinupuntahan ng mga kaluluwa ng lahat ng nilalang pagkatapos mamatay. Ipinaliwanag ng Space-Time Child na ang mga nilalang ay may karunungan dahil sa kanilang espiritualidad at pagkamatay ng isang nilalang ay unti-unting nabubulok ang espiritualidad nito sa maliliit na espiritual na particles sa mahabang panahon at kumakalat sa lahat ng mundo at ang mga particles na ito ay natural na pumupunta sa Yellow Springs Pool at pumapasok sa Netherworld at sa loob nito ay may isang malaking gulong ng buhay na muling bumubuo ng mga espiritual na particles at ipinapadala ang mga ito pabalik sa lahat ng mundo upang lumikha ng bagong mga nilalang at ang kabuuang dami ng espiritualidad sa 3 mundo ay nananatiling pareho at patuloy na nagbabago. Nakita ni Ming ang mahalagang punto at sinabing ang mga nilalang na may mas maraming espiritualidad ay may mas mataas na karunungan at mas mataas na talento at pinaningkitan niya ang kanyang mga mata at nagtanong kung ang 3 divine race ay may mas maraming espiritualidad mula pa sa kapanganakan at marahil ay kinokontrol nila ang gulong ng buhay. Dahan-daang tumango ang Space-Time Child at seryosong sinabing ang gulong ng buhay ay sinira na noon ng human ancestor kaya makikita na ang bagong henerasyon ng divine race ay humihina at ang kanilang mundo ay unti-unting nauubusan ng naipong espiritualidad sa loob ng maraming panahon at darating ang araw na tuluyang mawawala ang kanilang likas na kalamangan. Nagulat si Ming at sinabing ibig sabihin ba nito ay tuluyang maglalaho ang divine race. Sumagot ang Space-Time Child na hindi nila hahayaang mangyari yun at ang mga pira-piraso ng Ancestral Source Continent ay unti-unting nagkakaisa at kapag muling lumitaw ang buong kontinente ay muling lilito ang gulong ng buhay at sa oras na yun ay may pagpapatuloy ng Divine Race ang kanilang kaluwalhatian. Pinaningkitan ni Ming ang kanyang mga mata at sinabing ibig sabihin nito ay ang kasalukuyang divine race ay hindi na kasing lakas ng dati at itinama siya ng Space-Time Child na ang bagong henerasyon lamang ang humina at ang kabuuang lakas ng lahi ay limitado lamang ang nabawas. Nagtanong si Ming kung bakit siya pinapunta ng kanyang master sa Yellow Springs Pool at marahil ay upang pumasok sa Netherworld.
Ipinaliwanag ng Space-Time Child na noong unang hati ang Sansinukob ay nahati ito sa tatlong mundo, ang Netherworld, ang Mortal World at ang Nothingness World, at ang mga ito ay hiwalay sa isa't isa at maliban sa mga tulad niya ay halos imposible para sa mga tao ng Mortal World na makapasok sa Netherworld. Kinumpirma ni Ming na sila ay nasa Mortal World at sinabi ng Space-Time Child na may mga buhay na nilalang dito samantalang ang Netherworld ay walang buhay at lubhang mapanganib at puno ito ng mga Forbidden Zone sa buhay na kahit ang Divine Race ay hindi mangahas pumasok at sa buong kasaysayan ay may ilang nilalang na nakapasok ngunit kakaunti ang nakalabas ng buhay. Nagtanong si Ming tungkol sa Nothingness World at natahimik ang Space-Time Child at sinabing yun ay isang napakakakaibang lugar na minsan lamang niyang napuntahan at walang pagdaloy ng oras at walang pagbabago ng espasyo at ito ay lubos na tahimik at walang laman. Nagtaka si Ming kung wala talaga itong laman at kinumpirma ito ng Space-Time Child at sinabing ang pagpasok sa Nothingness World ang pinaka-nakakatakot na karanasan sa buhay niya at sa lugar na yun ay hindi mo matiyak kung ikaw ay buhay pa. Sinabi ni Ming na huwag na lamang at orihinal na nais niyang pumunta roon upang tingnan kung ano ang itsura nito. Sinabi ng Space-Time Child na kung ang mga taong yun ay papasok sa Yellow Springs Pool ay tiyak na hindi sila mamamasyal kundi gusto nilang pumasok sa Netherworld at nagtaka si Ming kung ano ang kanilang gagawin doon gayong walang buhay at puno ng mga Forbidden Zone at ano ang maaaring maging dahilan upang isugal nila ang kanilang buhay. Maliban na lamang kung, at biglang may naisip ang Space-Time Child at nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Nagtanong si Ming kung ano ang naisip nito at sinabi ng Space-Time Child na maliban na lamang kung nais nilang galugarin ang mga Forbidden Zone sa Netherworld upang hanapin ang Spirit Source. Nagtanong si Ming kung ano ang Spirit Source at ipinaliwanag ng Space-Time Child na sa loob ng mga zone na ito ay may mga kakaibang bagay na nakakaakit at nakakahuli ng mga espiritual na particles na pumapasok sa Netherworld at ang mga ito ay nagiging Spirit Source na walang katumbas na kayamanan at kung sapat ang dami nito ay walang hangganan nitong mapapabuti ang talento ng isang tao ngunit ang mga zone ay lubhang mapanganib at kahit ang mga pangunahing Diyos ay hindi mangahas pumasok at nagtaka siya kung hindi ba sila natatakot mamatay. Dahil sa sinabi ni Xiantian ay sinabi ni Ming sa Space-Time Child na sa gabing ito ay tulungan siya nitong iligtas ang isang tao, ang kanyang master na si Xiantian, at dalhin ito palayo at huwag nang bumalik. Sumagot ang Space-Time Child na ito ay madali at maghintay lamang siya sandali at sa isang iglap ay nawala ito. Si Xiantian ay nakabalik na sa Seven Kills Hall at nasa loob ng isang gusali na walang ibang tao at bigla siyang lumingon at nakita ang isang itim na pintuan na tahimik na lumitaw sa kanyang harapan at bilang isang master sa Longevity Realm ay nanatili siyang kalmado at mahigpit na nagtanong kung sino ito. Mula sa pintuan ay narinig ang tinig ng Space-Time Child na nagsasabing siya si Xiantian at ipinadala siya ni Ming upang ilayo ito. Bahagyang gumanda ang ekspresyon ni Xiantian nang marinig ang pangalan ni Ming at mahinahon niyang sinabi na hindi siya maaaring umalis at nang itanong kung bakit ay sinabi ng Space-Time Child na maaari siyang dalhin sa anumang lugar at kahit gaano pa kalakas ang kalaban ay hindi siya matatagpuan. Nagbuntong hininga si Xiantian at sinabing ang kanyang Divine Infant ay may laso ng parasitiko at kailangan niyang sumunod sa iba at walang makakapagligtas sa kanya at ang pagkakaroon ni Ming ng ganitong kasama ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan dahil kahit papaano ay madali itong makakapunta sa Yellow Springs Pool. Sinabi ng Space-Time Child na dahil ayaw nitong umalis ay hindi niya ito mapipilit at sa ngalan ni Ming ay nagtanong siya kung bakit gusto ng mga taong yun na pumunta sa Yellow Springs Pool at kung nais nilang pumasok sa Netherworld. Kinumpirma ito ni Xiantian at sinabing may nais pumasok sa Forbidden Zone upang hanapin ang Spirit Source at nang itanong ng Space-Time Child kung hindi ba sila natatakot mamatay ay sinabi ni Xiantian na alam nila ang isang zone na may regularidad at maaaring pasukin sa pamamagitan ng pag-aalay kaya ang paglalakbay sa Netherworld ay magdudulot ng maraming pagkamatay. Sinabi ng Space-Time Child na kung pinapunta niya si Ming sa Yellow Springs Pool ay umaasa rin siyang sasama ito. Ipinaliwanag ni Xiantian na dahil sa isang pambihirang pagkakataon ay umabot ang kanyang Tai Divine Calculation sa 9-element calculation formation at ang kanyang Chaos Calculation method ay pumasok sa ikatlong antas at 3 araw na ang nakararaan ay ginamit niya ang kalahati ng kanyang buhay upang makita ang ilang palatandaan at sa paglalakbay sa Netherworld ay makakakuha si Ming ng malaking kapalaran kung sasama ito ngunit ang panganib at pagkakataon ay magkasama at nakasalalay kay Ming kung kaya niyang hawakan ito at bago ito ay labis siyang nag-aalala kung makakapasok ito sa Netherworld ngunit nang makita niya ang Space-Time Child ay napanatag siya dahil ito ay kahanga-hanga.
Sinabi ng Spacetime Child na kung ipinapasok niya si Ming ay tiyak na mayroon siyang plano at sinabi ni Xiantian na ang kanyang paglalakbay ay tiyak na haantong sa kamatayan ngunit hindi siya sumusuko at ayaw niyang magpasakop sa iba kaya kahit mamatay siya ay hindi niya hahayaang makinabang ang mga iyon at mag-iiwan siya ng mga tanda sa daan upang gabayan sila patungo sa tunay na kinaroroonan ng Spirit Source at kapag nakuha na ito ay dapat direktang lunukin ng infant soul ni Ming at umalis agad sa lugar na iyon. Sinabi ng Spacetime Child na huwag itong mag-alala dahil siya ang pinakamahusay sa pagtakas sa mundo at swerte si Ming na magkaroon ng master na tulad niya. May isa pa siyang hiling at 15 taon na ang nakararaan ay pumasok siya sa isang sinaunang lugar at nakakuha ng pambihirang pamana at doon ay nagkaroon siya ng panandaliang ugnayan sa isang babaeng nagngangalang Yan Jinghong na isang pangunahing disciple ng Star Cloud Sect at kamakailan lamang ay nalaman niyang nagdadalang tao ito noon ang kanyang anak at pagkamatay niya ay umaasa siyang mahahanap ni Ming ang kanyang anak. Nangako ang Spacetime Child na sasabihin niya ito. Sinabi ni Xiantian na hindi ligtas ang lugar na ito at dapat nang umalis ang Spacetime Child. Nagtanong ang Spacetime Child kung gaano kalakas ang taong yun na tinutukoy si Dishong at sinabi ni Xiantian na ang antas nito ay katumbas ng ika-9 na antas ng Longevity Realm ngunit ang ikalawang antas ng Martial God ay iba sa Longevity Realm kaya mas mataas ito sa ika-9 na antas ng Longevity Realm at hindi niya matukoy kung ano talaga ito at tila napakalalim nito. Sinabi ng Spacetime Child na nauunawaan niya at sa isang iglap ay nawala siya. Sa sumunod na sandali ay bumalik siya sa tabi ni Ming at ibinalita ang lahat ng nalaman. Nang marinig na may laso ng parasitiko si Xiantian at hindi ito maaaring gamutin ay mariing ikinuyong ni Ming ang kanyang kamao at nanginig ang kanyang puso at alam ni Xiantian na tiyak na mamamatay siya at nais lamang niyang tulungan si Ming na makahanap ng pagkakataon sa huling sandali. Sinabi ng Spacetime Child na ang kanyang chaos ay umabot sa ikatlong antas at malamang na nakita na niya ang kanyang kapalaran at alam niyang hindi ito mababago at kung hindi ay hindi siya sisuko ng ganito. Nagngangalit si Ming at sinabing ilalabas niya ang 9-star warship at tatawagin ang God-devouring cat at si Xiaoxi at hindi siya naniniwalang hindi niya ito mapapatay ngunit mariing sinabi ng Spacetime Child na huwag siyang magpadalos-dalos dahil kahit mapatay niya ang kalaban ay kontrolado nito ang Divine Infant ni Xiantian sa pamamagitan ng lason at isang pag-iisip lamang ay kaya na nitong patayin ang kanyang master at sa halip na makipagsapalaran ay mas mabuting sundin ang kagustuhan ni Xiantian at hanapin ang spirit source upang mapabuti ang kanyang sarili at ang pagkuha nito ay katumbas ng pagnanakaw ng malaking kapalaran ng kalaban na mas makabuluhan kaysa pagpatay at bukod pa rito ay kapag nakuha niya ang spirit source ay mabilis na tataas ang kanyang talento at hindi magiging mahirap ang pagpatay sa hinaharap. Dahan-daang kumalma si Ming at huminga ng malalim at nakaramdam siya ng matinding kawalan ng kapangyarihan. Sinabi ng Spacetime Child na ito ang pinili ni Xiantian at hindi niya dapat biguin ito at tumango si Ming ngunit ang kanyang puso ay parang dinagana ng bato at lubhang nakasasakal. Kinabukasan ay sunod-sunod na bumisita ang mga miyembro ng Seven Kills Hall kay Ming dahil siya ang ika-11 sa Martial Saint List at isang pambihirang henyo at ang kanyang kinabukasan ay walang hangganan at may saysay ang maagang pakikipagkaibigan at ang kapansin-pansin ay sa hapon na yun ay may isang dating kakilala na dumating, si Guo Taidao ng East Mountain. Noon ay nais ni Ming na humingi ng tulong kay Guo Taidao upang mapadali ang pagpasok sa Martial God Valley ngunit gusto ni Guo Taidao na bilhin ang kanyang pwesto sa Sword Realm na nagdulot ng hindi pagkakaintindihan at sa huli ay hindi na siya humingi ng tulong at pumunta ng mag-isa ngunit hindi niya inaasahang isang nasa ikalawang antas ng Martial God na tulad ni Guo Taidao ay personal na pupunta. Si Guo Taidao ay nag-iisang dumating at ganoon pa rin ang kanyang anyo at sa pagpasok ay nagbigay galang at binati si Ming. Malamig na tinanggap siya ni Ming at mahinahong nagtanong kung ano ang tinutukoy nitong pagbati. Nakangiting sinabi ni Guo Taidao na tila nagkukunwari itong hindi alam at ang sugo ng Star Cloud Sect ay nagustuhan siya at sa lalong madaling panahon ay dadalhin siya pabalik upang maging manugang. Muntik nang mapatalon si Ming at malakas na nagtanong kung manugang at tinanong niya kung hindi ba nito alam at sinabi niyang hindi niya alam at hindi niya kilala ang sugo ng Star Cloud Sect at kung sino ang kanyang mapapangasawa at kung sino ang pumayag dito.
Sumagot ang isa pang pumasok na si Mo Yi daw na siya ang pumayag at malamig na tumawa si Ming at sinabing hindi siya ang magpapasya kung kaninong pamilya siya magiging manugang ngunit mabilis na ikinaway ni Mo Yi daw ang kanyang kamay at sinabing hindi siya ang nagpasya kundi ang kanilang pinuno at maaaring hindi alam ni Ming na ang tunay na taga-suporta ng Seven Kills Hall ay hindi ang Eternal Divine Mountain kundi ang Star Cloud Sect at ang asawa ng pinuno ay isang malaking tao sa Star Cloud Sect na ang kakayahan ay hindi mas mababa sa pinuno ngunit bago ito magalit ay dapat malaman na ang babae na kanyang mapapangasawa ay may napakataas na posisyon sa sekta na kahit ang asawa ng pinuno ay kailangang gumalang dito at ang pagiging manugang ay malaking tulong sa kanya. Malamig na sinabi ni Ming na ang posisyon nito ay walang kinalaman sa kanya ngunit mariing sinabi ni Mo Yi daw na may malaking kinalaman ito dahil ang dalaga ay ubod ng ganda at may pambihirang talento at siya ang pinakamamahal na anak na babae ng pinuno ng Star Cloud Sect at ang kasunduang ito ay siya mismo ang nagmungkahi at ang kanilang pinuno ay sumusunod lamang sa utos. Natigilan si Ming at nagtaka kung bakit ang anak ng pinuno ng Star Cloud Sect ay biglang nag-propose sa kanya ng walang dahilan.